Filipino 4, Term 1, Week 6. Tekstong impormatibo at liham pangkaibigan. Matatag curriculum, bansang makabata, batang makabansa, with me, Teacher KMT. Magandang araw mga bata! Ngayon ay pag-aaralan natin ang tungkol sa tekstong impormatibo at liham pangkaibigan. Mga kasanayan. Unang araw. Maikling balik-aral. Alam ko, tukuyin kung anong hakbang upang maiwasan ang pagkalat ng COVID-19 ang ipinapakita sa larawan. Narito ang mga sagot. Una, manatili sa bahay kung may sakit. Pangalawa, takpan ang ubo gamit ang loob ng siko o tissue. Pangatlo, iwasan ang paghawak sa mata, bibig at ilong. Pang-apat, hugasan ng madalas ang mga kamay. Pang-lima, iwasan ang mataong lugar. Paglinang sa kahalagahan sa pagkatuto sa aralin. 4 picks, 1 word. Suriin ang larawan batay sa nais nitong ipakita. Sagutin ang gabay na tanong. Una, anong paksa ang maaring mabuo sa mga larawang ibinigay? Ang lindol o ang earthquake o paghahanda sa sakuna. Pangalawa, bakit dapat maging handa? Dapat maging handa upang maprotektahan ang sarili at pamilya, maiwasan ang pinsala at malaman ang tamang gagawin kapag may lindol. Paghawan ng bokabularyo sa nilalaman ng aralin. Bigyang kahulugan. Basahin ang sumusunod na pahayag at ibigay ang kasing kahulugan ng mga salitang may salungguhit. Una, sa panahon ng lindol, makararanas tayo ng pagyanig ng lupa. Pangalawa, una, pag-usapan kasama ang pamilya ang tungkol sa lindol. Pangatlo, habang lumilindol, huwag nang umalis sa pwesto. Pang-apat, kung ikaw ay mayroong mga kasama, kailangang hindi kayo magkakahiwalay. Pang-lima, pagkatapos umiwas sa mga sirang gusali para maiwasan ang pagguho nito. Narito ang mga sagot. Para sa salita, unang bilang, pagyanig. Salitang ugat, yanig. Panlaping ginamit, pag. Pangalawa, pag-usapan. Salitang ugat, usap. Panlapi, pag at an. Pangatlo, umalis. Salitang ugat, alis. Panlaping ginamit,
Pang-apat, magkakahiwalay. Salitang ugat. Hiwalay. Panlapi. Mag. Pang-lima, umiwas. Salitang ugat. Iwas. Panlapi. Ikalawang araw. Unang aralin, tekstong impormatibo. Ang tekstong informatibo ay isang uri ng teksto na ang layunin ay magbigay ng impormasyon, kaalaman, o paliwanag tungkol sa isang paksa. Pagproseso ng pag-unawa. Basa-unawa. Basahin ang akdang kung tayo ay handa, sakuna ay walang panama. Muli, ang akda ay pinamagatang kung tayo ay handa, sakuna ay walang panama ni Leomar Mercado. Sa panahon ng lindol, makararanas tayo ng pagyanig ng lupa. Ang ganitong mga klaseng kalamidad ay nagbibigay sa atin ng takot. Kailangan nating iwasan ang ating pagkatakot para hindi lumala ang sitwasyon, lalo na kung wala pa tayong karanasan sa mga ganitong bagay. Paano nga ba natin masisiguro ang ating kaligtasan? Ano nga ba ang dapat nating gawin bago, habang at pagkatapos ng lindol? Ang lindol ay isang biglaan at natural na paggalaw ng lupa. Ito ay isang mapanganib na sakuna. Ang mga kadalasang kalalabasan nito ay ang pagkabitak-bitak ng mga sementong daan, pagguho ng mga gusali, pagguho ng lupa, at higit sa lahat ay ang kamatayan. Ang mga ito ay maiiwasan natin kung tayo ay laging handa. Ano nga ba ang dapat nating gawin bago ang lindol? Una, pag-usapan kasama ang pamilya ang tungkol sa lindol. Pag-usapan ninyo kung saan kayo magkikita-kita kapag natapos na ang lindol. Pangalawa, kailangan nating suriin ang mga bagay na maaring mahulog sa loob ng ating bahay kung sakaling lumilindol. Pangatlo, kailangan nating maghanda ng first aid kit dahil ito ay naglalaman ng mga importanteng pangangailangan na maaari nating gamitin. At huli, dapat lagi tayong alisto at manood ng mga balita tungkol sa mga maaring paparating na kalamidad. Hindi lang sa lindol, kundi pati na rin sa tsunami, bagyo at iba pa. Tuwing lumilindol, maraming mga tao ang nakararamdam ng matinding takot na kung saan hindi makapag-isip ng maayos ang mga tao. Para mapasiguro ang kaligtasan natin sa mga sitwasyong ito, ano nga ba ang mga pwede nating gawin? Una sa lahat, iwasan ang pagkakaroon ng matinding takot at maging kalmado sa lahat ng oras. Habang lumilindol, huwag nang umalis sa pwesto. Huwag nang magtangkapang tumayo at maglakad. Maghanap kung saan pwedeng sumilong upang hindi malaglagan ng anumang bagay na mahuhulog sa taas dahil importanteng protektahan una ang ulo. At laging tatandaan ang duck, cover, and hold. Sunod, kung ikaw ay mayroong mga kasama, kailangang hindi kayo magkakahiwalay. Kailangang siguraduhin na ligtas ang iyong mga kasama.
At sa huli, kailangang maging alerto sa mga hindi inaasahang pangyayari gaya ng mga aftershocks. Ang lindol ay mahirap iwasan dahil biglaan ang pagdating nito. Kaya marami tayong dapat malamang mga hakbang sa paghahanda. Pero hindi pa diyan nagtatapos ang ating paghahanda. Ano nga ba ang mga dapat nating gawin pagkatapos ng lindol? Una, kailangan nating suriin ang ating mga sarili kung mayroon tayong mga nakuhang sugat. Sunod, umiwas sa mga sirang gusali para maiwasan ang pagguho nito. At huli, kailangang maging kalmado tayo bago, habang o pagkatapos ng lindol. Maiiwasan ang malaking pinsala ng lindol kung tayo ay magiging handa. Kailangan nating maging alerto upang maiwasang lumala ang sitwasyon. Ayon kay Stephen King, there's no harm in hoping for the best as long as you're prepared for the worst. Sagutin ang mga sumusunod na katanungan. Una, anong suliraning panlipunan ang naging paksa sa mga nasabing teksto? Ang paksa ay tungkol sa lindol bilang isang kalamidad at ang paghanda ng mga tao upang maiwasan ang pinsala nito. Pangalawa, ano ang sanhi ng pagkakaroon ng lindol? Ang lindol ay sanhi ng biglaang paggalaw ng lupa. Pangatlo, ano ang epekto ng pagkakaroon ng lindol? Nagdudulot ito ng pagkabitak ng daan, pagguho ng gusali at lupa, at maaring ikamatay ng tao. Pang-apat, ano ang pangunahing detalye sa binasang teksto? Ang pangunahing detalye ay ang kahalagahan ng paghanda bago, habang at pagkatapos ng lindol upang maging ligtas. Panglima, ano-ano ang mga pansuportang detalye sa pangunahing detalye ng binasang teksto? Pag-uusap ng pamilya tungkol sa dapat gawin. Pagsusuri ng mga bagay sa bahay na maaring mahulog. Paghanda ng first aid kit. Pagsunod sa duck, cover and hold. Pag-iwas sa sirang gusali pagkatapos ng lindol. Pang-anim, ano-ano ang mga dapat gawin kapag may lindol? Manatiling kalmado. Huwag tumayo o maglakad habang lumilindol. Sumilong at protektahan ang ulo. Gawin ang duck, cover and hold. Siguraduhing ligtas ang mga kasama. Pang-7, paano makaiiwas sa pinsala ng lindol? Makakaiwas sa pinsala kung maghahanda, magiging alerto, susunod sa tamang gawain, at mananatiling kalmado bago, habang at pagkatapos ng lindol. Ikalawang aralin, liham pangkaibigan. Pinatnubayang pagsasanay. Basahin ang isang liham at
sagutin ang mga tanong. Pagproseso ng pag-unawa. Liham alam. Ibigay ang kahulugan ng liham pangkaibigan batay sa binasang liham. Tama. Ang liham pangkaibigan ay isang sulat na ipinapadala sa kaibigan upang maghatid ng balita, paanyaya o pagbati sa isang personal at magiliw na paraan. Ito ay karaniwang gumagamit ng magaan at palakaibigang pananalita, nagpapahayag ng damdamin at nagpapakita ng malasakit sa taong sinusulatan. Layunin din ito na mapanatili at mapalalim ang ugnayan ng pagkakaibigan kahit magkakalayo. Pinatnubayang pagsasanay. Tala-alaman, itala ang bahagi ng isang liham pangkaibigan. Bahagi ng isang liham. Una, pamuhatan. Pangalawa, bating panimula. Pangatlo, katawan ng liham. Pang-apat, bating pangwakas. Panglima, lagda o ang panghalad. Ikatlong araw. Ikatlong aralin, pangatnig. Alam mo ba? Ang pang-ugnay ay ginagamit upang pagdugtungin ang mga salita, parirala o pangungusap sa isang ideya. Ibig sabihin, ito ang nag-uugnay ng mga kaisipan para maging malinaw at maayos ang mensahe. Ang pangatnig ay isang uri ng pang-ugnay. Ang pangatnig ay salitang nag-uugnay ng magkaugnay na ideya sa pangungusap. Paglalapat at pag-uugnay. Ugnayan, ikahon ang pangatnig sa bawat pangungusap. Una, mabigat ang trapiko kaya nahuli ako sa klase. Ano ang pangatnig? Tama. Kaya. Pangalawa, naglilinis siya ng silid habang nakikinig siya sa radyo. Habang. Pangatlo, magbabasa ako ng aklat o manonood ako ng telebisyon. O. Pang-apat, hindi kumikibo si Mario kapag malapit si Ana sa kanya. Kapag. Panglima, huwag mo siyang tularan sapagkat masama ang ginagawa niya. Ang tamang sagot ay sapagkat. Paglalapat at pag-uugnay. Sulat-lapat. Sumulat ng liham pangkaibigan gamit ang mga pangatnig na nasa ibaba. Aanyayahan mo ang iyong matalik na kaibigang matagal nang di mo nakalaro at nakasama. Ika-4 na araw. Pabaong pagkatuto. Unuan mo
Unahan ang sumusunod na talahanayan. Dating kaalaman sa lindol. Narito ang mga posibleng maging sagot. Ngayon ay punuan mo rin ang bagong impormasyong nakuha mula sa tekstong binasa. Narito ang mga halimbawa. Pagsusulit. Isulat ang angkop na pangatnig upang mabuo ang ideya ng pangungusap. Una, sa panahon ng krisis, tumataas ang presyo ng mga bilihin, patlang ang bayad sa kuryente. At pangalawa, hindi ako nakatulog kagabi, patlang masyadong maingay ang aking kapitbahay. Dahil. Pangatlo, magsasanay ako tuwing hapon, patlang gumaling ako sa pagtugtog ng piano. Upang. Pang-apat, mahimbing pa rin ang tulog ni Juan, patlang napakalakas ng tilaok ng mga manok sa kanyang bakuran. Kahit. Panglima, pagod na si Carlo, patlang hindi siya makatulog. Ngunit. Mahusay mga bata! Ano ang mga natutuhan mo sa araw na ito? Ngayong araw na ito, natutuhan ko ang tungkol sa tekstong impormatibo, liham pangkaibigan, at pangatnig. Maraming salamat sa pakikinig mga bata. Sana ay may natutuhan kayo. Huwag niyong kalimutan pindutin ang like, share, at subscribe.